Kamusta po ang lahat? Ang magandang araw po sa atin. Ngayon po ay tatalakayin natin ang mainit-init na issue na nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na sa politics. Ngayon po ay ika-28 of April 2024. Gaya po ng mga nakaraang kong video ay malaya po tayong makapag-komento sa baba. Meron po tayong kanya-kanyang opinion, ang kahulugan sa mga nangyayari. Ang lahat po ay malayang makapagkomento. Ibigay ang inyong mga saloobin sa mga nangyayari. Pero bago yan, ay tingnan po natin yung ating currency exchange muna. Ang currency exchange po natin, live po yan. Ngayong araw ay sa dollar. Ang ating pong Philippine peso ay 57.708. Yan po ay sa isang dolyares. Kung sa Japanese yen naman po ay 0.365. So kasi 4 yun, 9 ay 5 na po yan. Sa British pound naman po, kung magkano ay isang British pound ay 72.372. At ang euro sa Philippine peso, 1 euro is equivalent to 61,757. Sa Canadian dollar naman po ay 42.239. Mag-add po tayo ng currency dito. Maghanap tayo ng yung sa Saudi Arabian Riyal po. Ang Philippine peso po ay 15.389. At sa Kuwaiti dinar po, ang Philippine peso ay equivalent to 187.23. Yan po, pwede po kayong pumunta dyan sa XE Personal para makita nyo po yung mga updated na currency exchange. Punta naman natin yung ating weather sa Pilipinas. Yan po yung ating weather forecast ngayon. -31°C. At bukas po, Monday ay 28 to 36 degrees Celsius. Tuesday ay 29 to 36 degrees Celsius. Wednesday, 29 to 36. Thursday, 28 to 36. Friday, 27 to 36. At sa Saturday po ay 28 to 36. So, consistent po yung 36 na temperature natin. Sa Pilipinas po yan. Ngayon po ay pupunta na tayo sa ating topic. Yung po mga hinarang sa Bulacan sa Maisog Rally. Yan po, breaking. Hinarang na ang mga alagad. Yan po yung mga, kasi po wala po tayo makitang ibang balita, lalo na sa mainstream media, o hindi po nagbabalita ang ABS-CBN, wala rin po ang GMA, TV5 po wala rin. So yun lang pong SMNI at saka yung mga vlogger ng kanya-kanya pong panig. Silipin po natin ang sabi sa Bustos Bulacan. Ito po. Pakinggan po natin. You can speak elsewhere, but not here. Okay? Mamaya na po siguro sa... Hindi, okay lang yan. Hindi, okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Kasi ano po eh. Hindi, okay lang. Pero for the meantime, we have giving 30 minutes to. Ayaw po. Yan po yata yung may-ari
kinakausap po nung isa sa mga organizer ng Maisog Rally. Ang may-ari po yata yung nasa katabi nung naka-green at ito po yung kanyang abogado, lawyer. Tulad na ito. Stay lang po natin. No. We cannot. You have to pull it out. Okay. Ngayon, kung if ever na mag-agree ulit kayo, you can pull it. Pwede po siya SMLA kung interview si attorney para at least madinig din po yung side nila. Diba? Hindi, okay. We are willing anytime. Basta ang request lang natin yan, just to avoid any untoward incident. Para huwag naman kami malamin dito. Pakipull. So we are giving you... Sir, ano po yung kaya sir? Ba't ipupulan mo? Ayun ang nangyari. Ano yung napag-usapan sir? May papel Ayun na na, ano sir? itimanda nyo ito. Hindi, magpatimanda ka, hindi kasi nyo ako pag-usap. Itimanda nyo ito. For breaching the contract. Tama yan. Pasok ko dati, wala. So we are now going to the police station. And if you will not pull out, then okay, that's your own risk. Okay? Kung Michael kasi pasok sa contract. So, sino naglagay ng tarpaulin dyan sir? Sa labas? Ako, Atty. Jose Cruz. Ako yun. Pinagalitan ko na ako. Kaya give you 30 minutes. Alis mo hindi. Pakitan nyo lang kung alisin o hindi. Ha? Sige, andun ako sa munisipyo. Pero for the meantime, pull out. Forward natin. Forward natin yung Pasok na. Alright. Ano ko? kailangan na po namin. Hindi mo wala po sila. Kailangan po namin. Okay, sabi niya. Nandito na po yung tayo. Sige, tapos na. Ako ba? Ay, hindi rin na. 20 minutes or 15 minutes kukulan. Pagka hindi nyo pinansin nyo, kakasuhan kayo. Tandaan nyo yan, Nepe. So, nililikaan mo itong mga tao na ito. Pumasok na walang pahintulit dito. Kaya ni maliwanag na paglabag sa aming karapatan yan. Eh, nandito naman kayo at wala kayong gagawin. Dahil nandito na kayo. Yan po yung pahayag nung attorney A brand new year. nung may-ari. Nakita niyo po yung sinasabi niya. Kayo na po yung bahalang humusga kung ano po yung inyong saloobin dyan. Tingnan pa po natin yung ibang video na pangyayari dyan sa Maisog na yan. Yeah. So, kung galing ka ng Sulilan, ilan mo, ay nilarang silang mga motor. Grabe. Grabe talaga, guys. Ayan, oh. Para wala mga servisyo papunta doon sa venue. Yan, oh. Para kahit sa mga pulis, kahit sa autos. Yan, oh. Yan, oh. Grabe talaga, guys. Dami po ng may supply po sa ako namin. Davao, Cebu, Tagum. Dito lang ho, nagkaroon ng blocking. Na ganito. Ayan po ang ginagawa nila. Nandito po tayo, pakita po natin. Ayan. Ayan. Yan, inarangan. Salamat po lahat ng pupunta po.
Grabe! Sa harap yan mismo ng barangay Poblacion. Yan o. So, yan ang pulis, innocent sila. Doon na lang po sa opisyan namin, sir. Yung sa opisyan namin, hindi po ako sasalita dito. May kasama po kami sa media. Ay, kasi, nag-isip na kasama ko. Ito. Ito ang SOS. Yan, talagang kailangan na natin lumaban. Siyempre ng ganito. Ayan. Yan po. Yan po yung sinasabi nilang naggawa ng barikada o harang sa daanan papunta po ng venue. Yan po yung balita ng mga SMNI at saka yung mga vlogger na nandyan na magko-cover sana sa rally na yan. Meron pa rin po akong nakita kanina na isa pong rally pero ito po ay pro BBM. Ito, sabi Protect BBM. Mapasilip po natin sa inyo. Yan po. Yan po nakalagay. We stand and protect PBBM Pro West Philippine Sea. Yan po yung naganap na rally po rin po kanina yan. Rito ito sa Far Eastern University. Harapan po ng Far Eastern University na PU. Yan po yung rally ng Protect PBBM at saka meron po silang EPG na dala-dala. So yung pong kanina na maisug rally na peace rally sa Bulacan, yun po ay hinarang nila at hindi nila pinayagan. Pero ito pong rally na ito, malaya pong nakapagsagawa. Kayo na lang po ang bahala magkomento. Yan po yung mga nangyayari. Ano ba yung sinasabi nila na karapatan ng mga mamamayang Pilipino na nakasaad sa ating Philippines Constitution, sa ating saligang batas? Meron po tayong tinatawag na Bill of Rights sa Article 3 ng ating Philippines Constitution. Tingnan po natin yung ating Bill of Rights na yun. Yan po yung nakasaad sa ating Bill of Rights, Article 3 of the Philippines Constitution, also known as the Bill of Rights. Yan po yung ibig sabihin yan. Article 3 of the Rights. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Number 2, the right to be secure in their persons, houses, papers,
and effects against unreasonable searches and seizures, the inviolability of privacy of communication and correspondence. Yan po yung mga nakasad po sa Article 3 of the Philippines Constitution, also known as the Bill of Rights. Yan po, makikita niyo po yan. Pwede niyo po i-research sa internet yan. Tingnan po natin yung isa. Meron pa po isa yung sa malayang pamamahayag or freedom of speech. Freedom of speech, fundamental right that is recognized and protected in the Philippines. The 1987 Constitution specifically enshrined the right to free expression, allowing every Filipino citizen to freely express their thoughts, opinions, and ideas without fear of censorship or punishment. Here are some key points about freedom of speech in the Philippines. Yan po yung mga definition. Freedom of speech is defined as the right of every person to express their opinions and ideas without censorship, restraint, or fear of retribution. Yan po yung number one definition and scope. Limitations. Law protecting freedom of speech. Yan po yung nakasaad sa 19 Philippines Constitution. Article 3, Section 4. Yan po. Pwede niyo pong basahin yan sa internet. Pwede niyo pong i-research yan. Meron po akong ipapakita sa inyo na yung pong ayan po yung humarap sa media ang mga convener ng Maisog Defend the Flag Peace Rally. Filipino came to know of the liberty and dignity of the individual under 3 centuries of Spanish dominion was provoked rather than inspired. Spanish rule was absolute, and under it, the liberty of the individual became a matter of the grant of the ruler rather than the right of the ruled. It was a government of men, not of laws. The rights of the Filipinos as rights were no conspicuous part of Spanish political thought. So sa madaling salita, napakahaba nung biyahe natin na umabot tayo, na nagkaroon tayo ng Bill of Rights na ngayon ay sinasalig ni Bongbong Marcos. So without further ado, nawala. I'm going to introduce to you the conveners dito sa press con para sabihin nila kung ano ang ginawa ng Marcos administration sa rally natin. Okay. Ang nagsulat nung binasa ko ay si Robert Ora Smith. So pinakita lang niya na, kasi hindi ko alam yan na yung Article 3 pala ng Constitution natin, yun pala yung Bill of Rights. Hindi yun Yan po yung binasa natin kanina na Article 3, Bill of Rights. At yung sa Article 3 na Section 4 na Freedom of Speech, yung po mga kalayaan ng pamamahayag. Yan po, pinatalakay po ni Secretary, si Loren Badoy. binibigay ng isang pamulo or sino man tao. Kung hindi, dahil sa tayo ay tao, yun lang ang kondisyon kung bakit meron tayong ganitong karapatan. Hindi ito ibinibigay na parang regalo sa atin. Atin yun. Kahit na napanganak ang anak mo na walang kamay, may kapansanan sa pag-iisip, hindi nakakakita, walang paa, etc. Tao pa rin siya at meron siya inalienable rights dahil tao siya. Okay. May I please have the list of the conveners? Thank you. So, Kapag private property, kaya po ng Bulacan Sports Complex at ang Malolos City Convention Center. So,
Batay po sa Batas Pambansa 880 ay sinunod natin yung ano yung mga proseso, ano yung mga dapat at hindi dapat gawin. Binalangkas po namin ng maayos. Gabay ang aming mga lead convener para hindi po kami magkaroon ng lapses. So sinubukan po namin na magpa-schedule. Una po kami nagpa-schedule sa sports complex. Kala namin okay na. Pero nung naipencil na po, ilang araw lang binawi na ulit. Ganon din naman yung nangyari sa Malalo City. Mas marami pong beses kami nagpabalik-balik kasi ang setup, ibibigay sa aming schedule, bukas, iba na naman. Hanggang sa magkaroon ng mga conflict, umabot po kami ng April, wala pa rin na ibibigay na malinaw na schedule. So muli po binalikan namin yung Batas Pambansa 880 kung saan ang pagbibigay ng permit at hindi pagbibigay ng permit ay naging malinaw. Nakalagay po sa Section 4, kapag private property, hindi na po kailangan kumuha ng permit. Yun po yung malinaw sa Batas Pambansa 880. Kaya naman, una po kami nag-attempt ulit na manghiram ng isang industrial park, isang venue na private. Muli po ay nakipag-coordinate kami sa local government dahil ang nakalagay po doon, wala mang permit pero kailangan i-coordinate, ipaalam sa local government unit para ang seguridad at ang kaayusan ay masigurado po natin. So nangyari, okay, nakipag-coordinate po ulit kami sa even sa Provincial Police Office ng Bulacan dahil nga po dumadaan tayo sa tamang proseso. But it so happened, after 4 days, binawi yung approval ng unang industrial park na hiniram namin dahil ang nagpasya daw po ay board. So, hinayaan na lang po namin. Afterwards, nakakita po kami ng bagong venue, isang maluwang na open field na again, private. At ito nga po yung Bustos Bulacan. Doon po sa Bustos Bulacan, direkta po namin nakausap yung relative or yung authorized representative ng may-ari. Kasi yung may-ari po mismo ay hindi na nakakaharap dahil gawa ng health conditions. So yung po kausap namin ay siya mismo yung aming hinihingan sa pamamagitan po ng isang kasulatan na tinatawag naming authority to use the property. So pinirmahan po namin parehas yun. Tanda na kaming dalawa ay nagkasundo na pwede naming magamit yung lugar. So after po nun, dahil okay na, nakipag-coordinate na kami sa LGU dahil kailangan daw po na ipagpaalam. So nagpadala po kami ng sulat. Okay naman, wala naman pong comment ang local government dahil sabi nga nila, i-implement lang naman, walang problema. So, nagulat kami, meron pong pumunta doon sa bahay nung kinausap namin. Unidentified na 3 lalaki, naka-jacket, at hindi po pinakita yung ID. Sakay ng 2 SUV, at maliwanag yung sinabi po doon sa may-ari na huwag nang ituloy ang Maisog Rally sa Bulacan. Kung gusto nyo ika sa ibang lugar, baka magaya kayo sa governor ng Davao del Norte at mayor ng Cebu City. Baka masuspindi ang governor ninyo at ang mayor ninyo. So siguro po, dahil nga private individual, natatakot siya na sa kanya ibaling yung sisi kung sakali pong mapag-initan ang LGU, binawi po niya ulit yung pagpapahiram. So, ang ginawa po namin nung gabi din na yun, pinuntahan namin siya, pinakita po namin yung Batas Pambansa 880. Pinakita po namin yung mga memorandum circular galing sa DILG at yung mga decision, Supreme Court decision kung saan pinaliwanag namin, ito na po, may batayan na kapag private property, hindi kailangan ng permiso, ng permit. Hindi na kailangan mag-apply ng permit. Lumipas po yung mga araw, okay naman, smooth sailing naman. Nagkaroon na rin ulit kami ng kasunduan na
para ang mananagot ay ang organizer, pumirma ulit kami ng kasunduan. Doon sa kasunduan na yun, ay lumalabas na siya ay rental na para mas maging binding yung usapan. So, ibig sabihin, pumalog ulit kami sa kasunduang malinaw between two different parties, individual parties, intelligent parties po na hindi na kailangan ng permiso ng local government unit. So, nagkasundo po kami doon. Hanggang sa dumating na naman yung time, tumatawag na naman itong may-ari po at sinasabi may tumawag daw sa kanya. Hinaharas siya na yung property na nila ang pagbabalingan. Yun po yung nangamba na naman siya. So sa amin, wala tayong dapat pangamba. Yun yung lagi nang pinapaliwanag sa kanya. Pero pilit niyang ini-insist na mayroong nasa likod ng mga paghihigpit, ng mga pananakot, ng mga panghaharas sa kanila. Kaya ang ginawa po natin, pakipag-ugnayan ulit tayo sa LGU. Nilinaw natin na wala na pong dapat i-atras. Kaya dapat natin ituloy yung peace rally na ito. So nagpatuloy po tayo hanggang sa dumating ang April 28, ngayon nga po yun. Ay bago mag-April 27, kahapon, April 27, nagulat po kami yung buong paligid ng property ay mayroong 10 tarpaulin na nakalagay private property, bawal gamitin. At may nakalagay pong pangalan doon na attorney. So nagtataka kami bakit biglang merong ganong announcement na tarpaulin na meron po kami existing na kasunduan. So ang iniisip namin, bakit paiba-iba? Nalaman namin, kinagabihan ng April 27, may pumunta na mga polis para papirmahin yung may-ari. Written, ano na siya, typewritten na siya, or ibig sabihin, gawa na siya, ready-made na siya, na pirmahan yon na hindi siya pumapayag. So, on that part, parang medyo nakakaramdam na talaga kami na may pressure, meron ng pagkilos na hindi naaayon sa batas. So, umaga po kanina, nag-uumpisa na kami mag-set up ng stage. Inaayos na rin po ng SMNI yung kanilang mga equipments. Bigla po dumating ngayon itong attorney Jose Cruz na kung ay pagtaguyan po kami doon sa lugar ay nakita naman po sa social media kanina how he treated everybody on the field na in-expect namin as a lawyer ay magkakaroon ng maayos na makikipag-usap. Sinabi namin, hintayin lang po yung lawyer na kasama natin pero hindi na po naintay at gusto po paalisin agad kami doon sa property. So sinunod naman po natin dahil ayaw nga natin ng gulo. Ayaw natin na sa atin magsimula yung mag-trigger yung commotion. Kaya sinunod po na, nandun po si Bishop kanina, kami po. Hanggang sa inintay po namin yung time na mapapayag. Pero up to the last minute, nagulat kami. Mismo siya pa yung nagsabi, yung client niya, gusto nyo i-demanda nyo na ng breach of contract. So meaning to say, siya mismo alam niya na yung client niya ay mayroong nilabag na kasunduan. So on that part, dapat siguro beforehand na pumaloob yung lawyer, sana nakipag-usap din muna sa conveners para hindi nagkaroon ng komosyon kanina doon na parang basta ka nagtataboy. Ang mga kapulisan, naintindihan po natin sila kasi wala naman po silang power na basta mag-eject doon, not unless merong court order. Pero ang ginamit lang pong basis ay yung letter na complaint na ibinigay sa PNP kung saan meron din pong discrepancy. Ikukwento po mamaya ng kasama kong organizer para mas maintindihan po natin yung naging pag-uusap, yung kasunduan.
So ganun po, hanggang sa ma-cancel na nga yung event. Kaya nakakalungkot po dahil lahat po tayo gumastos na ng ating airfare sa sarili nating bulsa. Voluntaryo tayong nagsikap na magsama-sama para manindigan para sa bayan. Pero all of a sudden, dahil lang sa pag-abuso sa kapangyarihan, sa panggigipit, sa pangaharas, nawala po yung dignidad bilang isang pinuno ng bayan. Hindi na po natin mapahabain pa yung video na yan. Kayo na po yung bahalang musga. Ano ba ang nangyayari? Yun po bang ating batas o ang ating Philippines Constitution, kung ano po yung mga nakasad doon, yun po ba ay nasusunod? Dapat po bang sundin yung ating Philippines Constitution pa? Ano ba ang nangyayari? Sino ba ang nasa tama? Sino ba ang dapat natin paniwalaan? Kasi po yung ating Philippines Constitution, yan po yung hawak ng mga taong bayan. Yan po yung ating proteksyon sa ating mga sarili bilang isang mamamayang Pilipino. Kahit po ang Pangulo ng Pilipinas ay hindi po pwedeng baliwalain yan, yung ating Philippines Constitution. Kaya nga gusto nilang palitan yan, ewan natin kung ano ang gusto nilang palitan. Marami pong rason. Balikan nyo na lang po yung mga nakarang video na sinasabi nilang eto, ganyan, kaya namin gustong ipatupad yung chacha, yung charter change para mapalitan yung ating 1987 Philippines Constitution. Pwede nyo pong panoorin yan, mahaba po yung press conference ng Maisug convenor na yan, yung mga convenor ng Maisug. Mahaba po yan, marami po silang pinaliwanag yan. Malaya po kayong panoorin yan sa SMNI. Ayan po, SMNI News Channel. Muli po, kung kayo po ay napadpad sa channel na ito at nakita nyo itong ating mga video na pinanood, huwag nyo po kalimutan na mag-subscribe, i-click po ang notification bell para lagi po kayong ma-update kung meron po tayong mga bagong video. I-like na rin po at i-share ang ating video. Muli po, salamat sa lahat. Mag-iingat po kayo. Hanggang sa muli. Paalam.